makinig, makipagkwentuhan kasama ang inyong kabright kadas mula sa Holy Angel University, BA Communications, dito sa Brighton Reloaded Campus Edition. Your countdown of information for everyone. Kami ay samahan tuwing Biyernes alas 4 ng hapon dito lamang sa DWBL 91.9 Bright FM. Magandang hapon sa ating mga ka-bright kadas na nakikinig at sumusubaybay sa atin ngayong araw ng Biyernes, December 29, 2023. At alam nyo na kung ano ang meron tuwing Biyernes, ito ang Brighton Reloaded. Kayo ay nakatutok ngayon sa DWBL 91.9 Bright FM, Friends tayo! Ang radio station ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Samahan ninyo kami ngayong hapon sa 1.5 oras na kwentuhan at tsikahan na sa inyo'y magbibigay ng kaalaman at kasiyahan. Ka-Bright Kadas, maghanda na dahil sa maraming kwento na handog namin para sa inyo. Kasama ninyo ngayong hapon, Lawrence Sagun at Gea Samson dito sa Brighton Reloaded Campus Edition, your countdown of information for everyone. Pero bago tayo tumuloy sa ating pag-uusapan, gusto muna naming mag-iwan ni Gaia ng konting kaalaman na makakatulong sa ating mga estudyante ngayong magbabagong taon. Pero Gaia, gusto kong magtanong, kamusta ka naman ngayong holiday break? Ako, madami akong kinain. Ikaw ba? Ay, nung holiday break, ano? Oo din napabusog ako masyado. Parang hindi ko na natupad yung gusto ko na mag-diet ako this vacation. Pero ako ngayong vacation, sobrang saya ko kasi for the first time in forever, nakatulog ako 8 hours of sleep. Wow, 8 hours. Ay, pero na-try ko din yan, 15 hours. Ay, ang hirap nun Alam mo yung sunod-sunod yung tulog mo, pero nagigising naman ako once in a while, pero tinutuloy ko lang yung tulog ko kasi nakakatamad tumayo, lalo na ngayon na medyo lumalamig na yung panahon, di ba? Oo, kaya maraming nanlalamig. Hala! Ay, nanlalamig! Ako. Yung chat nyo ba yan? Ay! Hala, grabe ka naman sa akin, Gaya. Pero since holiday break, isa na din sa makikita natin na okasyon is New Year. And syempre kapag sinabing New Year, agad mong may isip, New Year's resolution. So speaking of New Year's resolution, natupad mo ba yung New Year's resolution mo noong 2022? Parang hindi, natupad ko naman mga 1 month in. Ikaw ba? Ano bang mga mo doon? New Year's resolution mo noon? Noon sabi ko mag-exercise na ako. Yung parang gagawin ko lahat para mag-glow up ako, ganun, yung parang gumanda katawan ko. Kaso, napasarap yung pagkain ng yung mga tira-tira na na hindi naubos nung New Year. Tama. Kaya yun, after ng January 1, hindi na ako nag-exercise ulit. Kung hindi pa dahil sa PE natin, siguro hindi pa ako nag-exercise. Tama. Alam mo, ang ganda din ng tulong ng PE natin, no? Kasi, pwede tayong mag-exercise, tapos, may sayaw kami ngayon kasi sa PE So, siguro, much better way to exercise is to dance, di ba? Totoo naman. Kaya yon, sana ngayon 2024, sa darating na 2024, sana yung mga New Year's resolution natin, matupad naman natin, di ba? Lalong-lalo yung New Year's resolution na, Oo. malalaman natin yan mamaya kung ano yan. Pero, alam mo, may gusto lang akong i-share na quote of the day natin ngayon, no? Alam mo, this is a quote from someone na kilala ng maraming nagbabasa dyan, ng mga estudyante, yung mga readers natin dyan. Eto, sigurado kilala nyo to. It's none other than a renowned author of famous books like The Alchemist and The Witch of Portobello, si Paulo Coelho. Eto yung sinabi niya. Parang alam ko yan Ay, alam mo ba to? Oo, alam ko Sige yun. nga, sabihin mo nga. If you're brave enough to say goodbye, life will reward you with a new hello. Diba? Hello. Oo nga naman. Pero tama naman yung sinabi niya, no? Parang, para i-welcome natin yung bagong taon, parang sabihin mo muna hello nyo. Ang corny! Hala, wala. Di kita susuportahan dyan.
Pero yun, speaking nga, syempre sasalbahin kita. Ay, sasalbahin. Pero since papasok ngayong 2024, sana yung mga what ifs natin na hindi nagawa nung 2023, yung 2024 yung maging daan para magawa yun. Kasi it's not too late, di ba? Alam mo, nasabi din na parang ang New Year, isang bagong chance to para mag-start ulit or ayan, yung New Year's resolution nga natin, since hindi natin nagawa last year, parang time na to start a New Year's resolution nga, di ba? Totoo naman. At saka iba din kasi yung 2024 eh. Yung parang mas maraming opportunities na magkakaroon para mag-try tayo ng iba't ibang bagay. Kasi leap year yung 2024, 366 days. Oo nga, hindi ko alam yun. Pero this 366 days, iniisip ko pa kung paano ko magagawang worthwhile yung year eh. Pero ako kasi parang in just one day, feel ko ang gagawin ko lang is matulog. So ikaw ba, paano mo gagawing worthwhile ang isang araw na ito na dagdag ngayong taon? Ako siguro, uunahin ko muna na ayusin yung mentality ko siguro. Kasi yung parang, hindi lang pwedeng nagpaplano lang. Dapat may urge ka din na gawin yon. Lalo na ngayon sa course natin, no? Siyempre, meron tayong planning. Puro planning sa communication eh. Totoo naman. Kaya yun, hindi na lang talaga ako magtotok. Eh. Wait lang. Pero, ikaw ba, tingin mo, total na sabi mo, magpaplano ka for New Year. Paanong plano ba yung iniisip mong planning na to? Ako plan ko siguro, gusto kong i-discover yung kung sino ba talaga ako. Yung parang, self-love muna talaga, self-development, dahil iba talaga kapag nakilala mo na yung sarili mo. At saka kasi meron tayong habits na nakaka-apekto sa atin, lalong-lalo na as students. Di ba mga ka-bright kadas? Kaya yung New Year, sana isa siyang fresh page na parang maging daan talaga na this holiday breaks, kung ano man yung plano nating mga New Year's resolution, gagawin talaga natin. Oo. And dito naman sa mga habits nga na nasabi mo, no? Syempre, hindi lang naman puro good habits yan, pero may mga bad habits din. And mga ka-bright kadas, it's time. It's time to say goodbye sa mga bad habits na yon. Kasi it's time for us to say goodbye to a lot of things in order to welcome new learnings and lessons as well as successes and achievements. No? Oo, kaya mga ka-bright kadas, nandito kami ni Gaia para tulungan kayo, lalong-lalo na sa mga students dyan, na tutulungan namin kayo na mag-set up ng goals ngayon 2024. Tama. Parang New Year is giving us a fresh page, no? To write. Writer ka ba? Ay, writer ba ako? Siguro. Ba't siguro naman? Pero, yun, since siguro we're both writers, since we're both communication students, no? It's time for us to write our New Year's resolution. Totoo yan. And yun, we can take time, no, to think on how will we make the most out of our year this coming 2024, since meron pa naman tayong a few days, no? A few days. Siguro mga 2 days na lang. 2 days na lang 2 ba? 2 days na lang in order to write our New Year's resolution. So guys, be prepared and write them down already. Hey, pero parang hindi ko alam if handa na ba ako mag-2024. Talaga ba? Bakit? Bakit naman? Ilang araw na lang. Hindi ko alam if magle-let go na ba ako o ng mga ibang bagay. Ay, yung mga, siguro may mga memories na nasa 2023 na ang hirap talagang i-let go na. Sana 2023 pa din. Pero yon, since yung buhay hindi naman bumabalik, I mean, hindi nagre-rewind. So, we should make the most out of it every day talaga. Tama. And, alam mo, dito kasi sa Bright and Reloaded, pag-uusapan natin yan, no? Pag-uusapan natin yung mga iba't ibang New Year's resolution na mga estudyante na, syempre, makakatulong sa mga ka-Bright Kadas natin. Kaya, mga ka-Bright Kadas, abangan nyo ang top 10 New Year's resolution ng mga estudyante dito sa Bright and Reloaded! Pero bago ang lahat, syempre mga ka-Bright Kadas, gusto rin naming marinig ang mga palagay nyo. Kaya naman, para sa ating question of the day, ano nga ba ang mga New Year's resolution nyo sa 2024?
Syempre, no, mga ka-Bright Kadas, gusto rin naming malaman yung mga opinion nyo or mga kanya-kanya nyong ideas. Kaya naman, mga ka-Bright Kadas, i-comment nyo na yan sa ating live stream. Para sa inyong mga kasagutan, i-text lamang ang aming mga linya sa Smart 0918-351-8282 o kaya naman sa Sun na 0942-357-4268. At pwedeng-pwede nyo rin i-PM ang inyong mga sagot sa ating Facebook page na Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM or just search at official.asf radio. At syempre, meron din tayong X account na @radio_ASF at Instagram account na @ASFRADIOS na maaari ninyong i-follow para masubaybayan ang mga kaganapan sa DWBL 91.9 Bright FM. And since kakatapos lang ng Pasko, which is a season of giving, donations for our radio station, DWBL 91.9 Bright FM, are very much appreciated. You can send in your donations through their BPI account number 8810012049 with the account name RCASF 91.9 Bright FM or BDO account number 0062-9801-7632 with the account name the Roman Catholic Archbishop of San Fernando. Syempre, GCash donations are also welcome and you can send them through 0905-319-4871 with the account name Joseph Marie D. Bacay. Just remember to send in the confirmation receipt to asf.radio.mktg@gmail.com. Thank you very much! And ayan, alam ko naman na nakikiros na ang ating mga ka-Bright Kadas, no? Kung ano nga ba yung top 10 New Year's resolution ng mga estudyante. Kaya aalamin natin ang lahat ng sagot sa ating question of the day ngayong Biyernes ng hapon. And again, this is Lawrence Sagun. And Gea Samson, kami ay magbabalik pagkatapos ng maikling patalastas para talakayin at himayin ang mga sagot dito sa Brighton Reloaded Campus Edition, your countdown of information for everyone. YCOM. Okay, cut! I took comm because I want to become a filmmaker someday. I enrolled in the comm program because I aspire to be a journalist in the future. I chose comm because my dream is to enter the advertising industry. Do you also wish to enter the door of communication arts just like these young hopefuls? Come and take a look at what the HAU BA Communication program has to offer. There will always be a space for curious and creative minds. The hunger to reveal the truth through writing is what's going to hone your skills as you take on the field of journalism. Be the face and the voice of news stories and entertainment as you take on the field of broadcasting. Let your skills lead you in developing and producing exceptional work as you operate with various production equipment and ensure the smooth flow of every news and TV events. Promote a product or service in a creative way through writing text or copy used in marketing and promotional materials with the help of advertising and copywriting. Learn to build relationships with stakeholders and shape a company's identity with public relations. Behind every successful output is a tiring yet worthy backstage scenes. Capture and produce unforgettable shots for the world to see through film and photography. Aside from these courses, the communication program also houses the Communicators League, the program's official organization, who partakes in honing the skills of students and preparing them to fight in the real world. With this, the organization established guilds to equip the future communicators with abilities and knowledge in various fields in the industry. Unleash your courage and confidence to stand and speak in front of the crowd with the Communicators League's Hosting Guild. Hone your passion for news writing and covering organization and university events with the Journalism Guild. Be prepared to make communication plans
for the organization and to interact with students and various stakeholders with the Public Relations Guild. Are you creative and interested in film and graphics? Then the Guild of Multimedia Arts and Creatives might be the one for you. Truth-telling and entertainment giving. If you like to speak the truth and give inspiration to people, join our Broadcasting Guild. If you like production works such as camera operation, floor direction, technical direction, and light direction, Production Guild is definitely the way to go. Do you want more? Take a peek at the exciting events that COM has in store for you. Get ready to meet, greet, and have fun with the officers, guild members, and staff of Communicators League at the CL Annual Guilds Assembly. Of course, we cannot forget the night of music and giving. Prepare yourselves to dance and sing your hearts out at the Angel Network concert. Last but not the least, we cannot miss the biggest student-based award-giving body in the Philippines, the Paragala Central Luzon Media Awards. Lights! Camera! Action! Come and join the community. Halika na at maging kasapi ng media. Kabright Kadas, kami ay nagbabalik para mas pagandahin pa ang inyong mga hapon. Kayo ay nakikinig pa rin sa Brighten Reloaded Campus Edition, your countdown of information for everyone. And before we proceed further, we are encouraging you guys, mga ka-Bright Kadas namin, to answer our question of the day through our social media pages. Just to refresh everyone, you can message our Facebook page na Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM. At, nako mga ka-Bright Kadas, share nyo naman dyan yung inyong mga thoughts or ideas dito sa ating live stream. Nako, baka may naiiba pala sa mga listahan nyo dyan, or baka may unique ideas kayo na pwedeng-pwede nating i-share pa dito sa ating programa, mga ka-Bright Kadas. Totoo yan. Tama, sige. Mga ka-Bright Kadas, curious na curious kami. Ano ba yung plan yung i-achieve this 2024, di ba? Kasi sobrang broad niyan. Yung parang iba't iba yung yung gustong gawin ng bawat tao. Tama. And siguro if want nyo din, i-share nyo yung mga 2023 na itutuloy nyo this 2024, diba? But, before we start, syempre, gusto ko munang mangumusta, no, Renz? How are you naman this vacation? Anong ginawa mo nung Pasko? Pasko muna. Anong ginawa mo nung Pasko? Nung Pasko, syempre, dahil wala pa tayong work, syempre, humingi ng aginaldo, diba? Ay, yes naman. Nakailan ka? Ay, hindi ko na lang sasabihin, baka may manghingi. Ay! Oo nga naman. Baka naman may manghingi. Ikaw ba? Nangihingi ka pa ba ng aginaldo? Ako, oo naman. Gusto ko yung minimum na requirement ng aginaldo ko is 200. Pero ang binigay sa akin, 100. Wala pa po ako mabibili ng kape sa 100 na yun sa Starbucks. Ay, Kimi. Grabe. Pero yun, sana mabigyan pa tayo, 'di ba? Hindi pa tapos ang holidays, baka naman asa-asa na lang. Shoutout po sa aking mga ninong at ninang dyan. Baka naman, pwede pa naman kayong humabol this new year. Pero curious ako. Sige. Nagsisimbang gabi ka ba? Ay, oo naman. Kinumpleto ko yung simbang gabi. Ito naman. Kasi, alam mo, nagbabasa din ako sa simbahan. So, kinailangan ko talaga siyang kompletuhin. Kaya naman pala. Pero ako din, kinumpleto ko din. Kasi gusto kong mag-wish. Pero yun, alam ko na rin na excited rin yung lahat na makitsika na sa atin. Oo. Kaya naman, hindi na natin patatagalin pa ang ating hinihintay. Eto na, ang top 10 New Year's resolution ng mga estudyante, The Rundown. Syempre, we will start light at ang ating top
10 sa episode natin today ay... Ayusin ang sleeping schedule. Nako. Sleeping schedule na nga usapan. Renz, paano ba yan? Hindi Nako naman tayo agad natutulog. Ay, grabe, wag mo ako idamay. Ay, hindi ba? Pero ikaw ba, maaga ka bang natutulog? What do you mean by maaga ba? You mean mga 3 a.m.? Ay, ako kasi sobrang aga akong natutulog. Gano'n kaaga? Mga 6 a.m. lang. Grabe na to, grabe na. Pero aminin natin, dahil sa pagpupuyat na yan, nalilate din tayo sa mga classes. Tama. Pero since bakasyon naman, hindi naman masyadong maapektuhan. Yun nga lang, pag after ng bakasyon, dun nga lang talaga maapektuhan. Lalo na ngayon, di ba, papasok tayo January 3. Oo so, nga. maapektuhan talaga yung sleeping schedule natin. So, baka hindi na ako matulog ng first day. Pero alam mo, may napansin ako sa ating mga Gen Z, no? Mahilig talaga tayo magpuyat. Oo nga. Parang trend yun ngayon Oo. sa mga Gen Z, no? Kaya yun. So, sana talaga itigil na natin yan. Yung parang, alam ko na parang normal na sa atin, pero hindi kasi siya, yung parang, sobrang unhealthy niya kasi na baka maging dahilan pa yun sa other complications sa body natin. Kaya yun. Tama. Naranasan mo na ba yung parang tumulo yung dugo mo sa ilong dahil hindi ka natutulog? Ay, iba na yan. Ay, iba na ba yun? Grabe, hindi pa naman ganun. Yung parang, wala pang ganun. na-experience ko lang yung yung hindi natutulog, tapos papasok ng classroom ng 7 a.m. So, napakalutang talaga na kapag nagpaparecite yung teacher namin, wala akong masagot. Yung nakatunganga na lang talaga ako. Ay, may i-share ako dyan. Kasi, ang 7 a.m. classes namin, nag-uumpisa ay math. Ay, Isipin mo yun! 7 a.m. Lutang na lutang pa ako, tapos may math. ang sakit Paano nun sa ka- ulo. Oo, paano ka mag-compute, diba? Pero Gaya, naku-curious ako, ano pa ba kaya ang iba nating mga nasa listahan ng top bucket list top New Year's resolution ng mga students? Nako, ikaw talaga mainipin ka, no? Oo eh. Eto na nga, ito ang ating top 9. Drum rolls. Umuwi ng maaga after school. Ay, Ayan. nagsasalita ka ba? Parang hindi ko naririnig. Grabe naman. Nagsasalita ka ba? Ulitin ko ba? Pero yun, alam mo, ang goal ko din this 2024 is less gala, no? Kasi para yan sa makapag me time, 'di ba, after school. Sa bagay, pero sa course kasi natin, kailangan talaga natin na umalis-alis. Kaya hindi talaga may iwasan na laging gumagala. Kaya lang, dahil doon, yung wallet ko, hindi na lang talaga ako magsasalita. Oo nga. Pero, ayun, ikaw ba, after school ba kayo, ng mga friends mo, no? Gumagala ba kayo every after school? Oo eh. Ano yung mga usual spots nyo? Yung mga coffee shops, ganon. Wow. Tapos, minsan, na-experience ko din na pumunta ng ibang lugar na, yung mga sobrang layo na sa school. Oo. Kaya, ayun, masasabi mo talaga na, iba talaga kapag maraming free time at vacant. Oo, iba kasi ang college years, yun na nga, no? Pero ako kasi, kapag gumagala kami, hanggang dyan lang talaga kami sa, around school. Kasi, we're so poor. Oh. Pero speaking of gastos, papasok dito yung top 8 natin sa listahan eh. Kasi yung top 8 natin is Ano ba yan? mag-iipon na. Which is, hindi ko talaga mabasa. Nahihirapan ako. Parang kinakailangan ko lang nabasahin. Pero, kailangan na daw mag-ipon. Ikaw, mag-iipon ka na ba this 2024? Actually, alam mo, yan yung pinakamahirap na New Year's resolution. Pinakamahirap na to pa rin. Alam mo, last year, yan din yung sinabi ko, 2022, tapos 2023, this year, wala naman akong naipon. Ikaw ba? May naipon ka ba? Kasi sa totoo lang, before ako mag-college, sinabi ko, mag-open ako ng bank account. Lalagay ko din yung savings, yung agad ako uuwi. Ganon. Kaso kasi, na-discover ko kasi ang mga coffee shops na, which is, alam naman natin na
coffee is life naman talaga. Pero kasi, masakit pa din ang 200 pesos na kape per day. Tapos, imagine mo, per week pa yon. If 1 week kang hindi nagkape, 1K din sana yung naipon ko. Kaso kasi, kailangan dahil hindi nga natutulog, diba? Oo. Ang galing mo pala sa math, no? Na-compute mo yun. Hindi kasi ako nagko-compute. Bawal kang mag-compute. Kasi, marirealize mo kung gaano ka kagastos. Ay, ako kasi pili lang kasi yung alam kong math. Yung pagdating sa pera, yun lang talaga yung alam ko. Kaya ikaw, sa tingin mo, so makakaipon ba talaga if ngayon 2024, if tutuparin talaga natin yung mga New Year's resolution o baka drawing na naman? Sana hindi drawing. Pero ako, feel ko tutuparin ko na siya. Manghihingi ako ng mas maraming baon para maipon ako. Grabe. Diba? Nako, mga ka-Bright Kadas, ito lang ang paalala ko sa inyo. No more impulsive buying and excessive gastos. Nako, layuan nyo na yung mga rich friends nyo na feeling anak ni Henry C. Totoo. Pero iba kasi yung parang kapag may kasama kang mga kaibigan, tas bumibili sila sa isang establishment. Sobrang yung parang nakakahiya naman if hindi din ako nabibili. So, dahil doon, napipeer pressure din. Kaya, if sa mga ka-Bright Kadas dyan, baka naman, palibre na lang, Ay, alam mo, kasi, sa amin, kapag merong bagong sweldo, alam mo naman, mga com students, mga working students, yung mga yan, kapag may mga bagong sweldo, meron at merong manlilibre. Pero, alam mo yung mga nililibre nila? Candy. Totoo ba? Oo. Grabe naman. At least, di ba, no more impulsive buying kasi candy lang naman yung aanuin mo, di ba? Pero mga ka-Bright Kadas, huwag mahihiyang mag-message sa aming mga pages dahil gusto rin naming malaman kung ano ba yung thoughts nyo sa aming topic. And mag-chat lang kayo or i-post lang sa Facebook page namin na Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM. Ayan. Pwede rin kayong makisaya at makibahagi sa ating diskusyon by tagging us on our X and Instagram accounts at radio_ASF on X and at ASF Radios on Instagram. At sa donations naman for our radio stations na DWBL 91.9 Bright FM are very appreciated. You can send in your donations through their BPI account number 8810-012049, RCASF 91.9 Bright FM, or BDO account number 006298017632, the Roman Catholic Archbishop of San Fernando. And for GCash donations, these are also welcomed and you can send them through 0905-319-4871 with the account name Joseph Mary D. Bakay. And just remember to send in the confirmation receipt to asf.radio.mktg@gmail.com. Muli, maraming salamat mga ka-Bright Kadas. Huwag kayong aalis at abangan pa ang natitirang mga items sa aming listahan. Nako, marami-rami pa ang ating pag-uusapan at chikahan mga ka-Bright Kadas. Dahil this is Gea Samson and ako naman si Ren Sagon at kami ay magbabalik pagkatapos ng maikling patalastas para takalakayin at himayin ang mga sagot dito sa Brighton Reloaded Campus Edition, your countdown of information for everyone. For me, Paragala is something special because of the students that are here today honoring the media industry. To our partner schools and of course the administrations who have helped us. I could not thank you one by one, but my
deepest gratitude goes out to everyone. Tonight marks the 10th year of Paragala, and I can say that this is a manifestation of the hard work of aspiring media practitioners throughout the years. We welcome you back live here at the Holy Angel University Theater. This year, we continue to honor the people who make information and entertainment available to us in various formats. We honor the strength of words and facts, the people who advocate truth and responsibility, and the new generation of talent in broadcast media. Paragala is really about giving back to the media industry where these students aspire to go. Sa mga mag-aaral, maraming salamat po sa pagkilalang ito. Sa aking GMA Integrated News family, sa aking pamilya, sa aking little girl na naghihintay sa aking pag-uwi mamaya, para sa atin po ang karangalang ito. Maraming salamat po. Pinaparangalan natin ang hard work at efforts ng mga kilala na at mga nakikilala pa lang sa ating profesyon. For the Crisis Coverage Award for Digital News website goes to GMA News Online. We will always uphold the values our company, GMA Network Incorporated, has set sa ngalan ng serbisyong totoo. Muli, maraming salamat sa Communicators League of Holy Angel University for this award. Magandang hapon po at mabuhay po kayo, mga kapuso. And the Paragala for the best musical or theater play goes to ang Huling El Bimbo Musical Win. Society Award for Journalists goes to Maria Rosa. For the best digital media channel goes to Team Laika. Sa isang mundo na maraming struggles when it comes to misinformation and disinformation, how can we help our kababayans if we don't equip them with comprehension and critical thinking skills, right? And the Paragala Panghuwaran Outstanding Media Educator goes to Cara David. Makapangyarihan ang ating mga kwento, makapangyarihan ang ating mga salita. Daluyan ito ng katotohanan, daluyan ito ng lahat ng ating mga ipinaglalaban. Maraming salamat po.
find what you're missing. Yeah, just start living. Let's make a new beginning and never stop News and current affairs goes to Howie Severin. Huwag tanungin kung mahirap. Tanungin kung mahalaga. Maraming salamat at mabuhay kayong lahat. At tayo ay nagbabalik dito sa DWBL 91.9 Bright FM. Ito ay upang ituloy ang ating top 10 New Year's resolution ng mga estudyante. Pero mga ka-Bright Kadas, kayo pa rin ay nakikinig sa Brighten Reloaded Campus Edition, your countdown of information for everyone. Renz, I think nakakalimot na din yung mga ka-Bright Kadas natin, no? And para din ma-refresh yung mga ka-Bright Kadas na nandyan pa rin sa ating live stream at mga kakapasok lang, refresh muna natin sa mga ka-Bright Kadas natin, no? Yung mga napag-usapan natin kanina. Tama. Oo. Yeah. Marami na din kasi nakakalimot eh. Ay, marami. Pero so to recap what we have talked about a while ago, ang top 10 natin ay ayusin ang sleeping schedule. Top 9 naman, umuwi ng maaga. Top 8, mag-iipon na. Pero ayun, yung parang, feel ko talaga pinapatamaan ako. For some reason, kasi yan talaga yung kailangan kong gawin for 2024. Oo, pero marami pa tayo talagang dito. No? Pero dito pa lang sa first 3, tinatamaan na talaga tayo. Parang pinaparinggan tayo ng mga to no? Paano pa kaya kapag yung iba pa? Pero ano kaya yung top 7 natin sa sa listahan? Eto, sige, sabihin na natin. Ang top 7 on our list is mag-glow up. Ikaw ba, Renz? Have you experienced glowing up already? Hindi ko din alam Gusto ko muna mag-grow up. Ay! Wala. Hanggang ngayon, umaasa pa din ako tumangkad. Pero alam mo, sinabi sa akin nung mga titos, tita ko, sa panahon daw nila, hindi naman daw talaga uso yung mga skincare, yung mga nagsa-sunscreen. Pero sa generation daw kasi natin, ngayon nauuso yung mga skincare. So, ayun, feel ko din naman yung parang, iba din kasi kapag glow up you become more confident about yourself and lagi kang nakangiti for sure. True, which is good naman, no? Kasi kapag inaalagaan natin yung sarili natin, mas napapakita natin sa iba na we're better off without them. Pero alam mo, may napapansin ako tuwing yung after yung kapag resumption of classes, makikita mo, naka-ribbon ang mga kaklase. Yung may bagong kulay na halatang malaki-laki ang binigay na aginaldo ng ninong at ninang. Tapos hindi lang rebonded Meron na ngayon mga bago. Makikita mo, pahabaan sila ng nails. Ikaw, hindi mo nakikita yun. Wala hindi ko mas napapansin ko yung yung sa buhok, yung minsan makikita mo, nagpapa-short hair, di ko alam if may nangyari ba o kasi 'di ba yung sa mga movies ganon yung kapag break up, 'di ba? Kapag break up daw papagupit para revenge revenge look. Pero yun, hoping talaga na iba din kasi kapag tinry nating mag-glow up, yung parang through exercising, diet, and so on. Feel ko every New Year talaga, gusto ng mga iba, parang New Year, New Me, diba? Yan, laging gusto nila new look for the New Year kasi gusto nila laging upgraded every New Year, diba? Pero aminin mo, yung pagsi-skincare, kasi nagsi-skincare na din ako, matrabaho din siya ha. True. Pero ayun, yung parang, sana through skincare, mapasok natin yung sa top 7 sa listahan natin na maging productive. 'Di ba? Kasi, dapat yung parang hindi lang tayo puro procrastination, pati cramming.
Just to correct lang, no, top 6 pala yun, Ay, sister top 6 ko. pala. Top 6, be more productive. Sorry. Nako, kulang kasi sa kape. Oo, kaya pala, no. Yan siguro yung reason natin kaya hindi tayo nagiging productive, kulang sa kape. Oo. Oo. Pero this new year nga, no, parang ang dami nating gustong gawin every time. Tingnan mo, yung mga New Year's resolution natin, matutupad ba talaga natin to? We'll find out. Pero gusto nating mga gawin talaga is like, halimbawa, sa course natin, gumawa ng new films, new music videos, etc., etc. Pero, tingin nyo ba, mga kabarkadas, kayo ba, paano ba kayo magiging productive this coming 2024? Nako, i-comment nyo na yan sa ating live stream. Tama yan. Pero, Gea, parang sa course kasi natin, parang ang imposibleng mag-cram kasi kapag kinram mo siya, agad-agad, baka bagsak yung ibigay na grade sa'yo. Pero, ako lang ba yung kapag written works naman? Ako lang ba talaga yung pag nakita kong same deadline na ng 11:59, din ko palang gagawin. Ako lang ba? Hindi lang ikaw. I think ako din. Pero, ako kasi, nakadepende naman yung pagka-cram natin, diba? Like, if madali lang naman yung gagawin, you can do it like 2 hours before the deadline. Pero if like research paper yan, nako naman, mga ka-bright kadas, isipin nating mabuti kung kaya ba nating i-cram or pwedeng maging productive na tayo this day pa lang, diba? Pero ako kasi, yung parang iba kasi, gusto ko kasi yung thrill and excitement, yung, mapapasko ba to? Mapapasko. Tapos dahil doon yung parang, ino-urge niya ako na to do better, di ba? This, 2024, parang gusto ko, hindi lang yung na-urge ako sa, sa deadlines. Oo. Yung parang, ayokong napupush lang ako dahil sa deadlines. Parang gusto ko na mapush ako dahil gusto ko yung ginagawa ko. I have passion for this, so I'm doing this for the benefit of it, not because I'm bound by the deadline. Pero mga ka-bright kadas, as much as yung parang kinakaya ko naman mag-cram yung parang dapat itigil yan kasi isa rin yan yung nagiging dahilan kung ba't tayo nababurn out, yung parang nasa-stress. And hindi yun healthy. So, para sa ikabubuti natin, dapat as much as possible, unti-untiin nating itigil yung ganyang habits dahil hindi talaga yan healthy and dapat itigil talaga. Oo. Nasabi mo nga kanina, na 2024 is a step forward. Parang, from 2023 na magulo, let's do it in 2024 na bago naman, it's a new year, new us. Let's be more productive this year. Hindi lang yung lagi ka nagpo-procrastinate. That's the right term, procrastination pala, no? It's a no-no for us. At saka kasi yung kapag lagi ka nagka-cram pati nagpo-procrastinate, minsan nakakalimutan na nating mag-spend ng time sa mga sa family natin, sa iba nating friends, 'di ba? Tama. At dahil dyan, ito ang ating top 5. Spend more time with loved ones. Ayan. Alam nyo, you should lessen the galas with your friends. Parang feel ko it's time to bond naman with families. Totoo naman yan. Actually, kasi feel ko nga nagtatampo na yung papa ko. Kasi yung uuwi lang ako para kumain pati para matulog. Kumbaga, yung parang naging dorm na nga lang Dahil din hindi mo din masisisi dahil yung sa course kasi natin, yung parang minsan kailangan siya ng 24/7 na shooting lalo na nung sa short film namin. May time na 4 AM kami nag-pack up ata, ay 2 AM kami nag-pack up, tapos meron pang syempre yung nag-aayos ng gamit, yung ipa-pack up talaga lahat-lahat. So ayun, yung parang this vacation and sana sa 2024, wag lang sana ako, alam kong kaya ko at siguradong alam kong kaya nyo rin mga ka-bright kadas na to spend more time with our family. And since bakasyon nga, take your time guys, take your time mga ka-bright kadas na mag-spend ng maraming time pa with your loved one kasi
Christmas is a season for family, season for gathering, lalong-lalo na din sa New Year, no? Every New Year's Eve, sigurado naman, meron kayong mga traditions dyan, mga ka-Bright Kadas. Nako, i-comment nyo naman yan sa ating live stream. Ano ba yung mga New Year's traditions, New Year's Eve traditions nyo to spend time with your family? Na-curious tuloy ako, speaking of traditions, may traditions ba kayo ng family nyo tuwing New Year o kaya tuwing Pasko, ganon? Ako, nung Pasko kasi, every Pasko, pumupunta talaga kami sa family namin sa somewhere doon. Pero, every New Year's Eve naman, we spend time with the family that we have now in our home. Yun lang. As in, sabay-sabay kami mga magluluto, gano'n. Tapos sabay-sabay kami manonood ng fireworks. Kayo, Varens? Kami, sobrang saya ko lagi tuwing Pasko, pati New Year. Kasi yung parang, may mga time kasi na yung Pasko lang yung, Pasko and New Year lang yung time na available yung iba mong kamag-anak na through Christmas. Kasi kami, lagi naming pinupuntahan kahit ang layo-layo. Taga-Porac kami, tapos pumupunta pa kami ng Guagua, ganon. Para lang mag-bless and magmano. At saka kamustahan na din. Kasi iba na din kasi yung panahon di natin alam, baka ito na pala yung last, which is sana hindi. Katok-katok. Ayun. Feel ko, besides spending time cooking, ganon, ito nga, no, siguro we can find new hobbies siguro with our family, no, to explore pa. Para naman hindi lang puro every holidays dun kayo nandun for your family. Parang find more hobbies to spend time during the weekends naman this 2024. Totoo naman yan. Pero ang bilis, no? Napunta na pala tayo sa Final 4 ng top 10 natin. Tama. May 4 pa tayong hindi na pag-uusapan. Pero sit tight lang, mga ka-Right Kadax. Relax muna. Dahil magbabalik pa kami. This is Gea Samson and Lawrence Sagon. Kami ay magbabalik pagkatapos ng maikling paalala para talakayin at himayin ang mga sagot dito sa Brighton Reloaded Campus Edition, your countdown of information for everyone. In its 90 years of existence since its founding by the late Don Juan D. Nepomuceno and Archbishop Pedro P. Santos in June 1933, Holy Angel University has stood as the first laity established Catholic school in the Philippines, primarily offering Catholic education at the secondary level in its early years. Now offering tertiary level courses since 1948, Holy Angel University has continued to strive towards quality and innovation, and in 1991, one of the first Bachelor of Arts degrees was offered under the College of Liberal Arts, now known as the School of Arts and Sciences, housing the Communication Program. The Communication Program of HAU includes numerous activities to guarantee quality education, with up-to-date facilities that support the academic learning of students, such as the Broadcasting Studio and the Angel Network Studio, that both features equipment seen in real-world settings of a news and radio program production. These facilities alone provide students with necessary training as they take on the media industry as seasoned and trained practitioners. But what sets HAU's communication program apart from others is its commitment to excellence, not only in its academic curriculum and facilities, but also through incorporating co-curricular and extracurricular activities that develops the talents and skills of students outside academic settings. This is made possible through the program's partnerships with external organizations and companies in the various fields of the industry, which gives learners real-world experience that they will utilize in their careers. It doesn't stop there. The official academic organization of the program, the HAU Communicators League, founded in 2004, grants the students greater opportunities and experiences outside of the program's curriculum through the various guilds the League offers, with the aim to develop students' learning and skills in numerous aspects of the media industry.
such as journalism, public relations, hosting, production, multimedia arts and creatives, and broadcasting. The League also houses the official multimedia network of the university, the Angel Network 97.5. Aside from students' training and learning, the League and program also promote passion to serve and advocate for greater change in Philippine society through its events known throughout Central Luzon and the Philippines, such as the I Am Real campaign, a regional anti-disinformation campaign with speakers from veterans and professionals of the media and journalism industry. The Central Luzon Convention, a regional event that invites professionals from various industries of media to share their knowledge and expertise. The Angel Network Concert, a benefit concert performed by local and national artists that helps raise funds for communities in need of financial and material assistance. And perhaps the biggest event of the communication program in university, the Paragala Central Luzon Media Awards, the biggest student-based award-giving body in the country that gives honor and recognition to the media professionals and personalities of the Philippine media industry. Through these various activities and programs, the program has seen an average of 100% employability related to the program among its graduates within the year of their graduation, proving HAU's communication program to be a powerhouse of the media industry, with notable alumni in all aspects of the media industry who have shaped and contributed to society towards a greater future. Still not convinced? This video was made entirely by HAU communication students. So where else but the HAU communication program? At tayo ay nagbabalik dito sa DWBL 91.9 Bright FM upang ituloy ang ating top 10 New Year's resolution ng mga estudyante, a rundown. At kayo ay nakikinig pa rin sa Brighton Reloaded Campus Edition, your countdown of information for everyone. Vince, I think another refresh muna tayo, no, para sa ating mga ka-Bright Kadas, lalong-lalo na sa mga kakapasok pa lang, no. Dito natin i-refresh ulit yung mga napag-usapan natin kanina. Oo naman, so to recap what we have talked about a while ago, ang top 10 natin ay ayusin ang sleeping schedule. Top 9, umuwi ng maaga after school. Top 8, mag-iipon na. Top 7, mag-glow up. Top 6, to be more productive. Top 5, spend more time with loved ones. Pero bago tayo mag-move on, no, Gea, ask ko lang, sa tingin mo ba yung mga, yung from top 5 to top 10, sa tingin mo ba yung parang relevant ba sila ngayon, lalo na sa generation natin? Tingin ko naman, oo, sobrang relevant. Kanina nga, di ba, napag-usapan natin na super parang pinapatamaan tayo ng mga list na to. Di ba? Totoo naman, kasi ang hirap din, and sana pati kayo rin, guys, samahan nyo kami na gawin ang mga New Year's resolution na to. Wag lang puro drawing, gawin natin lahat. Lalo na, no, mga sampu. Oo. Pero yung 10 na to, sobrang laking impact na sa buhay natin. Kaya mga ka-Bright Kadas, wag lang sana kami talaga ang gumawa ng mga New Year's resolution na to, kundi kayo din. Kasi inaanyayahan namin kayo through this na sundan ang aming mga goals. At saka mga ka-Bright Kadas, feel free to chat lang kung ano ba yung mga New Year's resolution nyo pa na nasabi namin pero hindi nga namin nasabi, 'di ba? Pero balak nyong gawin. At saka Gea, curious na ako. Anong ba yung top 4 natin? Eto na nga. We are now down to our top 4. Drum rolls naman dyan.
Be grateful for the little things. Ikaw ba, Renz, ano ba yung mga little things for you na super laki naman ng impact? Ako sa akin, yung mga simpleng nangangamusta, yung parang isang simple word, simple lang naman siyang gawin, pero iba kasing impact kapag kinakamusta ka ng isang tao. Yung parang, alam mo yun, yung parang, ay, kinamusta niya ako, yung parang baka pinapahalagahan niya talaga ako. Ikaw ba, Gea? Ako, I can relate to what you said, no? Alam mo yung kapag nasa isang grupo kayo, tapos yung iba nakikipag-usap, tapos ikaw parang nakatulala, there's this one person who will look up to you and then say na, okay ka lang. Ganun, no? Sobrang grateful ko sa mga ganun kasi actually ambivert ako pero now leaning to introvert ako. So, when may mga times na gano'n na parang napapatulala na lang ako, I'm super grateful for those people na biglang titingin sa'yo para kamustahin ka. Totoo naman. At saka may iba ka rin kasi na parang they are taking it to for their granted. Yung parang minsan nakakalimutan na may mga maliliit na bagay na ginagawa yung ibang mga tao sa'yo. Kung wari yung, nasabi ko nga kanina, yung pangangamusta, yung sinasabayan kang kumain siguro, at saka yung mga paghahatid, yung, pati na rin siguro yung pagpapaalala na, uy, nakapag-pass ka na ba ng ganito? Kasi iba sa feeling, di ba? Yung parang kapag na-experience mo yung mga ganun na bagay. And minsan talaga nakakalimutan talaga natin na magpa-thank you sa mga taong ganito. Kaya sa mga bright kadas niyan, say thank you to all the people na laging nandyan para sa inyo and hindi kayo yung hinahayaang ma-left out. Aww. Pero yun, I think under din dito sa top 4 natin, no, yung learn to celebrate small wins, 'di ba? Kasi parang pinapaalala nito na kahit natulog ka lang buong araw, at least you were able to get the rest and peace that your mind wants, 'di ba? Yun, it's time to celebrate those small wins. Alam ba, yung nakapagpasa ka din ng deadline from 11:59 deadline, ganon. Kahit nagpasa ka lang nun, parang it's time na to celebrate na bigyan mo yung sarili mo ng halimbawa, french fries, ganon. Deserve ko to. Parang let's learn to tell ourselves na deserve ko to because I did this. Ganon. Totoo naman. At saka napansin ko din kasi sa generation natin, yung parang napaka-unforgiving natin sa sarili natin. Yung napapatanong, uy, deserve ko ba to? Yung dapat ba ako nagpapahinga? Lalo na sa course natin, yung parang may mga times na parang masasabi ka na, uy, tama ba na nagpapahinga ako? Kasi marami pa akong ginagawa. Kaya yun, yung parang may mga small things talaga, small wins na dapat talaga nating appreciate. And alam mo, Gea, isa pa sa naano ko, is yung sobrang na-appreciate ko ngayon na habang tumatanda ko. Grabe, tumatanda. Pero, na-appreciate ko yung gigising ka. Kasi iba, no? Yung parang, what if nung natulog ka, yun na pala yung last mong tulog. Oo nga, no? Parang, appreciate the time that you have. Yun nga, oo nga, no? Napakalaking, siguro for others, sobrang liit lang na bagay yung gigising ka sa araw-araw. Pero for others, it's such a heavy thing or super hard thing for them to get up in the morning, to get to class in the morning, diba? Pero alam mo, Gea, gusto ko rin i-commend yung mga nakapaligid din sa atin. Yung parang, yung sa mga small wins, kapag nakikita, kapag nakikita nila tayong nagtagumpay, yung napaka-supportive talaga. At saka, iba, no? Iba yung mga ganun na feeling. Ang sarap. Kaya naman, sabihin, dahil na-mention mo na din na parang, let's learn to appreciate the people around us. Nandito na tayo sa ating top 3, which is make people around me feel love. Totoo naman. Kasi yung parang, the value of reciprocation, big word. Yung parang nare-reciprocate, yung sa mundo natin, aminin naman natin na parang, it's very cruel. The fact na yung parang may mga ginagawa sa atin yung ibang tao,
dapat yung parang if ginawa to, siguro we should also reciprocate it as much as possible siguro. Kasi yung parang hindi lang naman pwedeng tanggap ka ng tanggap. Dapat Tama. nagbibigay ka din. Give and take, no? Mm-mm. Ikaw ba naniniwala ka sa saying na yun na when you take, you should also give? Oo, kasi sinabi sa akin ng papa ko na parang mas better na ikaw yung nagbibigay kaysa sa ikaw yung binibigyan. Oo, tama. Kasi yung mga ganun na bagay, dapat talaga give and take yung mga bagay eh. Kasi sigurado mapapagod yung isa kung bigay lang siya ng bigay tapos wala siyang nare-receive at his or her end. Tama. Ikaw ba, Gea? Ano masasabi mo dito? Actually, dati talaga, ang iniisip ko sa give and take, bigay ka lang ng bigay, at least, parang, marirealize din nila yon. And, which is wrong for me, kasi, parang, yung bumalik sa akin, wala. As in, yung, ako, kapag kailangan ako ng mga tao, I'm always there, I always give, I always listen. Pero, how about me? Diba? Oo. Parang nung time ko na na kailangan ko sila, walang nandun for me, 'di ba? Ang lungkot lang ng ganon. Oo, to add to that. Yung parang ang sakit lang na ikaw yung tinatawag na parang one call away. Yung lagi ka talaga nandun, yung parang if may problem, okay, nandito ako, ganun. Pero nung pag ikaw na yung nagka-problema, minsan yung parang napapatanong ka, yung may mali ba akong nagawa para hindi ibalik din sa akin? Yung parang everyone deserves to be loved and be heard, diba? Kaya yun. Tsaka wala, minsan napaka-complicated din kasi eh. Pero under sa top 3 natin na make people around me feel love, as much as dapat yung parang ipa-feel natin sa mga nakapaligid sa atin na minamahal sila. Mga ka-bright kadas, huwag niyo din kalimutan naman yung sarili niyo. It's okay to say no. That's true. Yung parang let's spread that na parang okay lang naman na humindi. Kasi ikaw din yun eh. Yung parang punta ka kung saan ka may peace. Tama. Sabi nga ng ating great philosopher na si Taylor Swift, speak now or forever hold your peace. Kasi kung yes ka lang ng yes, no, tango ka lang ng tango, mapapagod ka din, no? Kaya, mababurn out ka din, diba? Pero yun, diba? Yung, napapatanong talaga ako, yung parang, may mga tao kasi na sobrang nahihirapan mag-no. Yung parang, ako, lalo na ako, isa ako sa mga ganun. Pero feel ko, people pleaser talaga ako na parang, dapat, yung, dapat siya, maano ko, ganun, yung parang, nakakahiya namang humindi. At saka yung parang, what if may nangyari sa kanya, ganon. Kaya, dahil doon, minsan, nakakalimutan ko din naman yung sarili ko. Kaya, it's okay to choose yourself, guys. That's true. Actually, I can relate, no, na may mga times talaga na people pleaser ako. Pero, well, it's time to prioritize yourself naman, sabi nga nila. And with that, we're down to our last 2. So now, our top 2 is, drum rolls, prioritizing mental health. Ayan. Besides prioritizing yourself, syempre, pinaprioritize mo rin dapat ang mental health mo. Totoo naman. Yung parang sa generation na to, sobrang napahalagahan yung mental health. Kung gaano ba kaimportante na may self-time din tayo. And if papansinin mo din, yung parang ngayon mostly na-acknowledge yung depression, anxiety. Kasi 'di ba dati hindi naman yung parang sinasabi ng mga matatanda, nag-iinarte lang yan, ganon. Which is nice, no? Kasi parang we're opening doors to people who are suffering from mental health disorders, no? Parang hindi lang nga, gaya nga ng sabi mo, no, sinasabi ng mga oldies na nag-iinarte lang daw. It's not just pag-iinarte, but we're really having a hard time adjusting to people who are normal, no? Kasi may mga
may mga tao talagang ganun no? Nagsa-struggle talaga sila in their everyday life. And feel ko, isa sa factor na parang nakaka-deteriorate, lalo na sa atin mga students, aside from schoolworks, is may mga time na nahihirapan tayo mag-let go ng mga iba't ibang mga bagay. Ikaw, ano masasabi mo doon? Yung parang, ikaw ba, may experience ka ba na parang nahihirapan ka din mag-let go? Actually, I have a kwento about that, no? I had this hard time letting go of a friend, no? Which is so sad kasi a friend that you've known for your entire life, suddenly biglang kailangan mong mag-let go, kailangan mong mag-say goodbye kasi hindi na kayo pareho ng paths na tinitake or hindi na kayo pareho ng mindset. Siguro, I'm just here to remind you guys na everyone is experiencing or suffering from something. And, sacrificing our peace and quiet for the 2023 is a hassle. But this coming year, let's learn to give ourselves the rest that we deserve. Pero napansin mo ba yung top 4 natin, top 3, top 2, parang magkakasama sila. And for me, mga ka-bright kadas, gusto kong ipaalala na parang learn to love yourself talaga. Iba, kasi iba yung self-love talaga. Oo. And to add sa sinabi mo na yung sa experience mo, actually, I can relate. Yung parang, you want to move on from something. Pero minsan, ang hirap i-let go. Kasi yung parang, ay, sayang naman yung memories. Tama. Sayang naman yung pinagsamahan namin. Kaso kasi, minsan, kapag nakakasakit na, kailangan talagang bitawan for your peace. And sobrang importante talaga na meron kang peace of mind. Lalo na ngayon, so mabigat, lalo na sa mga students din, na if meron man kayong bad experiences na nararanasan ngayon, I hope na sana malagpasan niyo yan. Ayun, we're here to also remind you guys, mga ka-bright kadas dyan, na be kind to yourself. And, alam mo, sobrang healthy for our mental health to talk about these things, no? Kaya naman, mga ka-bright kadas, if you have experience on this, please comment down below. Ayan. At saka, din, to add to that, siguro, wag kalimutan na to be kind to everyone kasi hindi mo alam, baka may pinagdadaanan na pala yung tao. At saka, napansin ko din, dapat we should sabi ko nga, diba, we should be good. Kaya ngayon, maging mabait tayo sa ating mga ka-bright kadas kasi isa na lang ang natitira sa ating listahan. Tama. At alam ko naman na super excited na din ang ating mga ka-bright kadas dyan. Nafe-feel ko yon from here, yung waves. Oo, sobra talaga yung mapapaganyan ka na. Ay! You. So, mga ka-bright kadas, please tell us your guesses kung ano nga ba ang nasa top 1 ng ating listahan. At mga ka-bright kadas, huwag mahihiyang mag-message sa aming mga pages so that we know your thoughts through our Facebook page na Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM. Makisaya at makibahagi sa ating diskusyon by tagging us on our Twitter and Instagram accounts at radio_ASF on Twitter and at ASF Radios on Instagram. Huwag kayong aalis mga ka-bright kadas, i-reveal na natin ang top 1 sa ating listahan. This is Lauren Sagun and Gea Samson. Kami ay magbabalik pagkatapos ng maikling patalastas para talakayin at himayin ang mga sagot dito sa Brighton Reloaded Campus Edition, your countdown of information for everyone. Recently, like nung barangay elections na nagsasiraan sila, ganun. Kasi first kasi yung laban yung election sa sa barangay namin. So,
yun, may mga nagkakalat na fake news na si ganyan, nag-drop out na siya, pero sa totoo, hindi naman. Parang, kumbaga strategy nila yun para walang bumoto sa kanila kasi akala nila nag-drop out na siya sa election. Talaga, kasi a lot of people are experiencing the effect of fake news sa Pilipinas kasi nga yung mga iba naloloko sila. Yung effect sa Philippine media naman, I can see na the people are starting to distrust the Philippine media. Why would they listen to Philippine media kung halos fake news naman? Less trust from the people, meaning less information na maayos talaga. I still have doubts somewhat, but there are times na umaamin naman sila na they made wrong info, they gave wrong info, pero at least they went back to their words na nagkamali sila. Pero I can still see myself trusting the Philippine media. Tayo ay nagbabalik dito sa WBL 91.9 Bright FM upang ituloy ang ating top 10 New Year's resolution ng mga estudyante. Ayan, kayo ay nakikinig pa rin sa Brighton Reloaded Campus Edition, your countdown of information for everyone. Gaya, 9 na ang tips na nabigay natin. What if i-recap muna natin ang 9 na yon before we do the big reveal ng top 1 natin? Para na rin makarelate pa ang mga kakapasok lang ng mga ka-bright kadas natin, di ba? Right. I was about to say that, Norens. Pero to recap what we have talked about a while ago, we have on our top 10, ayusin ang sleeping schedule. Mga ka-bright kadas, tama na ang puyat. Nako, totoo yan. Ay, napaka-draining yan kapag lagi kayong puyat. At ang top 9 naman natin ay umuwi ng maaga after school. Kasi 'di ba yung parang kapag lagi kang late umuuwi, minsan may mga unnecessary spending ka na nagagawa, which correlates sa top 8 natin na mag-iipon na. Ayan, tama ka nga dyan, Renz, no? Kapag masyado tayong madaming gala, nako, madami ding overspending na magaganap dyan at impulse buying. And totoo naman, ang ating top 7 naman ay mag-glow up. Yung parang alagaan natin yung sarili natin. It could be a diet, we could exercise, skincare, pagupit, or kung saan kayo masaya, we will support you guys. Tama. And for our top 6 naman, to be more productive. This time, guys, this 2023, mga ka-bright kadas ko dyan, it's time na para ituloy ang naudlot na short film, ituloy ang naudlot na music videos, and etc. Totoo naman yan. At ang top 5 naman natin ay spend more time with our loved ones. Kasi di natin alam, baka ito na pala yung last day, which is sana hindi. At saka, we need to value our family, our loved ones talaga, dahil you know, maliit, konti na lang yung buhay. It's very short. So, we need to value it. And, yun lang naman. Tama. And for our top 4 naman, be grateful for the little things. Yung konting pagsama nyo lang with your friends, that's a good thing na din. And consider little thing lang, pero it's a big deal na din for everyone. Top 3, make people around me feel love. Kasi 'di ba, sabi ko nga kanina, we need to spread the goodness dahil hindi mo alam baka yung katabi mo meron na palang pinagdadaanan na mabigat, and doing little things such as yun, pangangamusta man lang is already a big deal. Tama. And for our top 2 naman, prioritizing mental health. Ito nga, gaya nga ng sabi mo kanina, no? It's time to say no to things that are not benefiting us. Although some benefits us, if hindi mo naman nakukuha yung deserve mo doon, why settle, diba? Pero gaya, may tanong ako. Sa tingin mo, ano ba yung top 1 natin? Ano yung hula mo? Siguro, kasi nalagay na sa top 2 yung prioritizing mental health. Wait lang, nag-iisip pa ako. Pero ikaw muna, ano bang naiisip mo dyan? Ako siguro, learn to let go. Ay,
Letting go pala ang core Oo. din natin Kasi ngayon. feel ko maraming nahihirapan mag-let go, mapa-romantic relationship man yan, friendship, or sa kung ano-anong bagay, minsan talaga nahihirapang mag-let go yung mga tao. Wala pa rin ako naiisip, pero siguro saying goodbye din, no? Like what you said, hindi lang naman letting go of friends and old habits. It's also saying goodbye to what's holding us back, diba? Iba? Tagos na tagos Well, it's just me. Ay! Pero yun, tignan natin if tama ba yung hula natin. And for our top 1, drum roll please! Dream bigger, mga ka-bright kadas! Ayan, mention ko lang, no, sa mga fresh graduates natin dyan, no, congratulations po sa inyong lahat. Kasi hindi madali alam kong malaki din yung pinagdaanan nila. Mention ko lang din yung kuya ko dyan. Shout out sa'yo na bagong graduate noong December 21. Pero ayan, congratulations sa kuya ni Ate Gea. Pero gusto ko lang itanong. Pero sa tingin mo ba dapat talaga mag-dream bigger tayo? Oo naman. Kasi alam mo yun, lalo na sa course natin, no, hindi lang tayo basta-basta communication students. We're also working students. Some of us are, or a lot of us are working students. So, alam mo yun, we can't just settle for less na hindi porket estudyante ka lang. You have more opportunities, more chances, and you have to take it, 'di ba? Hindi lang nag-show up yung opportunity na yan para lang titigan mo. You have to act upon it. Kaya mga ka-bright kadas ko dyan, yung opportunity na nandyan, go for it. Totoo naman yan. At saka mga ka-bright kadas, libre lang mangarap. Tama. Totoo. Pero ikaw, ano ba yung pangarap mo? Ako, pangarap kong maging proud sa akin yung parents ko. Yun lang. Sobrang broad, 'di ba? Pero para sa akin, it's a big dream na din. Hindi lang naman yung dreams natin pag-build ng houses o yung pangarap na makapag-travel abroad or pangarap na masustentuhan yung pamilya mo o mapag-aral yung mga kapatid mo. But it's also to make them proud. Make them proud that you have achieved these things. And hindi lang naman yung pamilya mo yung magiging proud sa'yo 'di ba? Pati yung mga outside. Totoo naman dyan. At saka sa mga bright kadas dyan na parang nafe-feel nilang hindi sila masyadong na-appreciate. We here just want to say na we value you and grabe. Kudos to you dahil nalagpasan mo yung mga struggles and challenges na na-experiences mo right now. Pero ako naman, yung pangarap ko naman, 'di ba sabi big dream. I dream to be big. Gusto ko tumangkad, pero kidding aside, yung gusto ko talaga, siguro yung maging masaya ako. I mean, it's broad, 'di ba? Yung parang masaya, being happy is subjective. Pero I just want to experience yung true happiness. Yung genuine talaga, yung hindi peke yung pinapakita mong ngiti, hindi pilit. Kasi iba, 'di ba? Yung parang minsan talaga napaka-cruel talaga ng world. Sabi ko nga kanina. Pero ngayon kasi ang hirap sumaya. Tama. 'Di ba? Pero yung pagiging masaya, ewan ko, siguro sa'yo mahirap sumaya, pero siguro sa akin madali siya if you learn to look at the people around you. Kasi madali lang naman talagang sumaya as long as you have people around you who loves you. Ganun ba? Kasi ako, kapag malungkot ako, titigan ko lang yung clown namin sa friend group and then I'll smile na eventually. Totoo naman yan. Speaking of yung parang yung mga nakapalibot sa atin. Yung parang through them kasi nagiging dahilan din yon for us to dream big. Yung parang alam mo yung nagiging inspiration mo siya na parang ay grabe na si ganito. Iba na yung yung natapak niya. Tapos yung parang dahil doon, na-urge ka din na ay dapat yung parang magsukumikap din ako. Yung parang dahil doon, mas nagiging better tayo, which is very good naman. Tama. Ikaw ba may shoutout ka ba dyan na friend mo na super nagiging inspiration for you?
Ay, hindi ko pwede sabihin. Ay, hindi ba? Pero ako may shoutout ako dyan. Shoutout sa'yo, Reed Smart! Ay, grabe. Oo, totoo. Kasi super inspiring niya talaga. Alam mo, napaka-humble. He's such a humble guy pa, no? Na kahit purihin mo yan, sasabihin niya lang, ay, hindi. Ano lang naman yan. Oo. No? Ganun siya, di ba? Pero, Reeds, kung nasan ka man ngayon, kung nasa ibang bansa ka na ba ngayon, joke lang. Hindi, pero kung nasan ka man ngayon, learn that we're proud of you and we're inspired of you. Pero yon, gusto ko rin i-shout out yung mga classmates ko ng from BA 101 represent. Yeah. Ayan, gusto ko lang i-shout out lahat, pati din yung mga under sa iba kong orgs na CL and also sa CSC SAS. Hello po sa inyo lahat. And ayun, I just also want to shout out yung friend group namin. Shout out sa inyong lahat. Shout out! Yan, same din sa mga friends ko na super hardworking. Ayan, feel ko kasi nagwo-work sila ngayon kaya hindi sila nanonood sa live stream namin. Pero, gusto ko lang kayong i-shout out kasi you're here working hard and doing your best and I'm also proud of you. Love you guys. I mean, totoo naman. Pero speaking of dreams, 'di ba? Na-curious ako, ano yung dream mo nung bata ka? Yung 'di ba, yung kapag kinder ka, lagi may sinasabi na, I want to be a doctor. 'Di ba? Yung mga ganun na bagay. Oo. Ako nung bata kasi ako, ang dream ko talaga is to be a teacher. And then it changed. It became a police officer and then it became a lawyer and then naging reporter and now I'm in our course which is communications. Ikaw ba? Anong pangarap mo nun? Ako, pangarap ko nung maging tambay. Ay, hindi. Grabe, baka ginajudge na pala ako. Pero pangarap ko dati is engineer. Oh. Diba? How come na ngayon nasa comms ka? Ay, di ko din alam eh. Grabe. Pero ayun, so, I dream bigger. Yung parang, dahil din sa friend group ko nung dati, sinasabi na parang, yung parang, I was on a wrong path talaga. Yung parang, I felt na hindi para sa akin ng STEM. Kasi I was a STEM student. Kasi, yung nakita ko talaga na passion ko, yung parang filming, ganun. And through that, nagkaroon ako ng courage na mapunta sa, ayun, nandito ko ngayon guys, nagsasalita sa harapan nyo. Oo nga, no. So, is being a comm student one of your goals nung this 2023? Na gusto mo pang ipagpatuloy sa 2024? Oo naman, kasi pinaglaban ko to. Kasi nung una, hindi talaga okay yung parents ko sa comms. But, ayun, sa pagpupursige, umuo naman sila at the latter part. Kaya, ayun guys, okay lang na mangarap. And, libre lang kasing mangarap guys. So, dapat, yung parang, wag nyong hayaan na yung iba, ilimit yung pangarap nyo kasi yung dinidiscourage ka na, ay, hindi mo naman yan kaya. Guys, no matter what na mangyari, wag niyong kalimutan na you have yourself. Kung wala mang maniwala sa inyo, lagi niyo tatandaan na meron ka laging kakampi, which is ikaw mismo and si God. Kaya yun, wag niyong kalimutan na magdasal rin, hindi lang tuwing may simbang gabi, tuwing Pasko, di ba? Tama. Ayun. And speaking of dreaming bigger, no? We dream big and achieved a lot of things this year or the past year. Pero this coming 2024, this coming leap year, maybe it's time we dream a little bigger, a day bigger, bigger kasi it's time to like not settle for something na making us smaller like yung fact na you're here is something to be proud of already. So, let's grow bigger pa, dream bigger pa, because eventually you'll get there someday. Oo, totoo naman yan. At, ayun na, grabe, no? Ang bilis, na agad. Yung parang, natapos na agad tayo sa list natin ng top 10. And, ayun, ano masasabi mo naman?
ang masasabi ko, siguro ang top 1 natin ng isa sa mga list na feel ko magagawa ko kasi sabi mo nga, libre lang naman mangarap. Oo. Sa mga iba, let's not talk about it. Ay, hala. Ako, yun yung pipiliin mo. If papipiliin ka na sa top 10, ano yung gagawin mo sa 2024? Kahit, aside from that, ano pa yung balak mong gawin ngayon 2024? Syempre, ang prioritizing mental health. Ayun. Totoo naman. Kasi, lahat naman tayo, we should always prioritize our mental health, diba? Ako, siguro tatry ko gawing lahat. 'Di ba? Ganun dapat. Tapos unti-unting mawawala. Ay, wag naman. Pero gagawin ko naman. Syempre, 'di ba? New year, new me. Kaya ko naman siguro kaya ko maging productive naman, yung spend more time, be grateful, yung parang make people around me feel love, pati prioritize mental health and to dream big. Pero kasi ang hirap na ayusin yung sleeping schedule na matagal lang sira. I mean, pwede ko namang gawin, pero aminin mo naman na ang hirap hindi magpuyat. Pero that doesn't mean na hindi na nagagawin. At least sumubok, 'di ba? At saka, isa din siguro na baka hindi ko magawa, yung mag-ipon. Kasi as much as ayoko magkape, hindi talaga. Hindi mo pipigilan. Alam mo yung nung bata ka, nagtataka ka, ba't sobrang hilig sa kape ng mga matatanda? Ngayon na-realize na natin. Grabe, yung parang ang hirap na yung sobra yung appreciation sa kape. Diba? It's a trend na. Pero ayun nga, siguro dito natin mapapasok yung idea na try and try until you make it. Diba? Oo, totoo naman. At ayan na nga, natapos na natin ang ating mga top 10 New Year's resolution. Pero syempre, magre-recap muna tayo, no? Kung ano nga ba yung mga 10 na yun, diba, Renz? Ayan, syempre, i-rap ko ba ng mabilis? Syempre, dahan-dahan lang, baka hindi na maintindihan. Pero ayun, ang top 10 natin ay ayusin ang sleeping schedule. Top 9, umuwi ng maaga after school. Umuwi, ha? Nako, top 8, mag-iipon na. Top 7, mag-glow up. Top 6, to be more productive. Top 5, spend more time with loved ones. Top 4, be grateful for the little things. Top 3 naman, make people around me feel love. Top 2, prioritizing mental health. And top 1, to dream bigger. Ayun, dahil nga napag-usapan na natin tong top 10 New Year's resolution natin, no? At dahil nasabi na natin lahat yan, parang it's time to welcome the new year. It marks the budding of something new, ika nga nila. Kaya nga guys, it's always important to remember that we are capable of outdoing what we already did last year. Mga ka-bright kadas, encourage nyo naman yung mga sarili nyo ngayon. Give a tap to your back or to your shoulder and say, you did your best. Let's time to do our best this 2024 again. Tama yan, Gaya. Pero alam nyo ba, mga ka-bright kadas, the best thing we could do to outdo ourselves is to be happy as we should be. Savor each moment and each day next year while running after our goals and resolutions. Kasi ayun, aside from that, gusto ko, alam kong wala siya sa listahan, mga ka-bright kadas, pero gusto kong sabihin na sana sa 2024, I want to start it. Wow, di ba? Wow. I want to start it na we need to appreciate ourselves more. Yung dapat, learn to be forgiving to yourself. Kasi minsan, lagi nating pinaprioritize yung iba. Na kinakalimutan na talaga natin yung sarili natin. Yeah, beside prioritizing mental health, you should also prioritize yourself. And, with all this in consideration, we all have different and unique resolutions for ourselves this year, mga ka-bright kadas. But, and I know, we all have one goal, and that is to thrive in this coming 2024. Totoo naman, kaya mga ka-bright kadas, kaya kung meron pa kayong gustong idagdag sa aming listahan, pwede nyo pa kaming kwentuhan. Oo nga naman, pwede nyo kaming i-message, guys. Muli, ito ang DWBL 91.9 Bright FM, Friends Tayo! The radio station of the Archdiocese of San Fernando, Pampanga,
This has been Gea Samson at Lauren Sagun, at sana ay nabigyan namin ng saya ang inyong Biyernes. Tayo ay magkikita-kitang muli sa susunod, mga ka-Bright Kadas. Ito ang Brighten Reloaded Campus Edition, your countdown of information for everyone. Goodbye!